Magandang araw po! Ako po si Ted Herbosa, ang inyong Secretary of Health. Maraming gustong linawin ng ating mga kababayan tungkol sa primary health care. Iisa-isahin po natin yan. Maraming tanong, buti na lang sa Universal Healthcare, lahat sagot! Kasama din natin si Dr. Yun Yung Ko, World Health Organization Representative to the Philippines. Ako po si Dr. Cyrus Teham, isang medical specialist from Cebu City, kasama ni Sec. Ted Herbosa and Dr. Unyong Ko na sasagot sa inyong mga tanong. Simulan na natin ang tanong ng estudyanteng si Kaizel Evangelista. Paano po yung mga pasyenteng walang pera pero kailangan nila ng immediate help? Wala pong problema yan. Kaizel, kahit wala kang pera, kahit 5, pwedeng magpatingin sa DOH hospitals at sa bukas centers. Wala po kayong kailangang bayaran. Marami tayong nakuhang tanong tungkol sa health center. Related ang mga tanong ni Romel Galicia at Jalicia Sarmiento. Saan po yung libre hospitals or health center na libre ang services? At kapag public hospital o health center, libre po ba yung healthcare services? Ang mga pampublikong ospital at health center ay makikita sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May publikong ospital na pinatatakbo ng Department of Health, meron naman pinatatakbo ng probinsya, ng governor, o ng mayor o ng municipal mayor. Meron din tayong mga public hospital na nakakabit sa ating mga pampublikong university kagaya ng PGH sa UP, West Visayas Medical Center. Lahat po dito, libre ang services. Ibig sabihin, wala kayong babayarang doktor kung kayo po ay nasa basic accommodation. Pero pag DOH Hospital, libre po lahat ng services pag kayo ay na-admit sa basic accommodation o ward accommodation ng itong DOH Hospital. Sa ibang ospital, meron tinatawag na copay or konting kabayaran. Mula naman po kay Jason Ablasa, isang security guard. Bakit po malayo ang health center sa bahay namin? Ang mga health center po ay nilalagay sa mas maraming mga tao. Kung kayong ang bahay nyo ay malayo, meron talagang mga kabahayan na napapalayo sa ibang mga health center. Hindi natin pwede lagyan lahat ng health center sa bawat sulok ng Pilipinas. Pero meron tayong programa para sa mga malalayong lugar. Tinawag namin yung GIDA, Geographically Isolated at Disadvantaged Areas. Programa natin yan. Habang napapatayo na natin ang iba't ibang mga health center, lumalapit tayo doon sa malalayong lugar. Kaya Jason, hintayin mo lang, ilalapit natin ang mga health center sa inyo. Hindi lang yon, pumupunta pa kami sa inyo sa tinatawag naming programang Puro Kalusugan. Nilalapit namin ang mga serbisyo sa mga lugar na walang health center. I really would like to commend the government's effort to enhance the access to primary care services to people, particularly in remote area. Increasing access to healthcare facilities is not an easy task for any of the countries because there will be always a lot more needs than supply of healthcare services. But it needs combined effort from many different stakeholders, the government, of course, but also local government, not only central, but local governments, and also partners, and also our community, civil societies will have to put an effort together. We can also increase its access by mobile clinics. The healthcare service can be provided in a fixed site of healthcare facilities, but also the more we try to reach the community through mobile clinics, the more primary care will be provided to the people, particularly in the remote area. Tanong ni Russell Fabricante, isa po siyang tatay na may isang anak. Bakit kulang ang gamot sa health center? Magandang tanong yan, Russell. Ang ating mga pampublikong health center ay nahahati at pinatatakbo ng mga mayor or municipal mayor. At kung minsan, hindi umaabot ang mga gamot na dinideliver ng Department of Health. Ang DOH usually nagbibigay ng libreng gamot
At ito ay dinideliver natin sa municipal health office or sa provincial health office or sa city health office. Responsibilidad po ng LGU na i-deliver ito sa iba't ibang mga barangay health center. Meron din naman mga LGU na bumibili ng sarili nilang gamot para laging may stock sa ating mga health center. Magsabi lang kayo at patumingin sa ating mga ospital para makakuha lagi ng libreng gamot. Ito naman ang tanong ng isang vendor, si Crezel Giamola. Bakit sa health center mahaba ang pila pag nagpapa-check up kami? Naku, hindi ho lahat ng health center mahaba ang pila. Siguro po, nagkataon lang, sabay-sabay ang mga pasyenteng pumupunta, lalo na kung nakaschedule yung municipal health doctor na pumunta on that day. Alam niyo naman, maraming health center ang pinupuntahan ng ating mga doktor, kaya kung minsan, pag available siya, medyo mahaba ang pila. Huwag kayong mag-alala, aayusin din natin to, gumagawa tayo ng mga pamaraan para pwede na rin magkonsulta via telemedicine or sa inyong telepono. This way, makakaiwas tayo sa mahabang mga pila. Tungkol pa rin sa health center, tanong ni Toto de la Cruz, isang tricycle driver. Bakit ang daming proseso bago makakuha ng serbisyo sa health center? Naku, Toto, kailangan talaga ng doktor ng mga datos mo. So ang unang proseso dyan, kukunan ka ng ID at i-record sa computer ang lahat ng items tungkol sa iyo. Tinatawag namin yung kailan ka pinanganak, anong pangalan mo. Kailangan nila ng datos na yan para magka-record ka na. Pag nagka-record ka na, hindi na dapat mahaba ang proseso dahil madali nang ilabas ang iyong medical records sa computer. Tama yun, Sected. In addition, kailangan po yung additional information, yung mahabang proseso para sure yung mga doctors natin and healthcare providers na binibigay natin yung angkop at nababagay na treatment o management para sa kondisyon nyo. Mula naman kay Maria Cecilia Duco, isang security guard. Ano po ang pagkakaiba ng bukas center sa health center? Magandang tanong to, Cecilia. Ang bukas center ay programang pinataguyod natin. Ang ibig sabihin ng bukas ay bagong urgent care and ambulatory services center. Iba to sa health center. Ang bukas po ay pinatatakbo ng ospital ng Department of Health. At dito po, lahat ng serbisyo na nakikita natin sa ospital available except yung mga kama. So it's like a hospital without the beds. Pwede magkonsulta starting 6 a.m. hanggang 10 p.m. At meron tayong mga serbisyo para sa mga bata, sa matatanda, sa buntis. Meron ding ambulatory surgery. Ano yun? Ito yung pwede kang magpa-opera tapos uuwi ka rin on the same day. At babalik ka na lang for your check-up. Meron din tayong x-ray, ultrasound, chemistry, hematology at iba pang mga laboratory test nakikita sa ospital. Ang health center naman, primary care facility lang yan. So, ibig sabihin nun, simpleng-simple lang ang mga gamit dyan. Meron sigurong doktor or nurse or barangay health worker na makukonsulta, pero wala siya nung mga laboratory test or operating room gaya nung nandun sa bukas center. Kaugnay rin sa mga health center, ang susunod na tanong ay tungkol naman sa healthcare workers. Sabi ni John Luis Ocampo, isang estudyante, bakit po tayo nagkukulang ng tao sa health centers like nurse and doctor? Naku, ang isang magandang balita na pwede kong sabihin sa inyo. For the first time, inanunsyo ng ating presidente na wala na pong doctorless municipality sa buong Pilipinas. So all the municipalities may doctors na. Yan yung aming programang Doctor to the Barrios program. So kung walang doktor sa lugar nyo, nagdatalaga ang Department of Health ng doktor na kami ang nagsusweldo. Ang nurses naman, John Luis, mabilis ang migration ng ating mga nurses. Magagaling ang Filipina nurses at ito ay in demand sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kaya madalas nag-abroad ang ating mga Filipino nurses. Ang datos nga namin, 10,000 new nurses every year. Pero ang umaalis, 13,000 po.
So kung ito'y magtutuloy-tuloy, mauubusan talaga tayo ng nurse. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga programang mapanatili natin ang ating mga kababayang nurse na magsilbi sa kapwa Pilipino. So very important yan. Tanong naman ng isang private empleyado, si Joseph Cerillo, ano yung mga hakbang or way na dapat natin gawin para mapaigting yung manpower ng ating mga healthcare workers? Ay, magandang tanong, Joseph. Ang Department of Health, mayroon kaming malaking programa. Ang tawag dito, National Health Workforce Support System. More than 20,000 po ang hinahire namin. Nurses, midwives, medtech, doctor, lahat nito ini-empleyo ng Department of Health at itinatalaga sa mga munisipyo at mga bayan na walang doktor, nurse, or midwife. So very important ito at dahil sa programang ito, naubos natin yung mga lugar na walang health professionals. Pangalawa, tinataasan na rin natin ang sweldo sa gobyerno. Ang mga sweldo ng mga nurse mas matataas sa government kaysa sa private sector. Ang kalaban na lang natin ay yung pagtrabaho nila sa ibang bansa. Talagang nire-recruit po ang ating mga health workers sa Pilipinas. Hindi lang nurses, pati medtech, pati radtech at iba pang mga healthcare workers. There is a benchmark global goal of having a sufficient number of doctors, nurses, and midwives per certain population number. Philippines has already attained in terms of producing those healthcare workers in the country. However, the more important thing is the distribution of these healthcare workers. The healthcare workers will have to work not only in the hospitals, particularly in big cities and urban areas, but they will also have to be available in the remote communities and geographically isolated areas. And of course, to put those people in those areas, we need to find a way to incentivize, because the people have more drive to work in the bigger cities than remote areas. So it is important to motivate the healthcare workers to work in the remote communities by providing good human resources for health retention policy. Tanong ni Ronito Laurenciana, isang driver. Ano-ano ang mga serbisyo ng Purok Kalusugan? Ang Purok Kalusugan ay programa ng Department of Health, Centers for Health Development para gumabay sa ating mga lokal na pamahalaan para magbigay ng serbisyo sa purok at bawat pamilya. So hindi lang sa center, lalo na yung nagtanong kanina, malayo daw siya sa center, yung mga yon ang tinututukan ng Purok Kalusugan. By purok, ang purok kasi sa ating bansa, grupo ng mga pamilya at nag-i-elect sila ng purok leader. Ang purok leader, kabisado lahat. Sino ang malnourished, sino yung buntis, sino yung may TB, sino yung may high blood, sino yung may diabetes. At ang ating health workers, nakikipag-partner sa mga purok leader, pupunta sila doon, magse-set up sila, libreng konsulta, libreng bigay ng gamot, libreng laboratorio. This way, nailalapit natin ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Yan ang Purok Kalusugan. Mula naman sa isang civil engineer, si May Santos, hanggang saan umaabot ang serbisyo ng Purok Kalusugan. Naku, May, libo-libo na ang mga purok na naikot ng ating mga teams. Magka-partner sila ng local government unit at iniisa-isa nila yung mga lugar, nagbibigay sila ng iba't ibang serbisyo, hindi lang konsulta, nandiyan din ng nutrition, vaccination, iba pang primary healthcare services para sa ating mga kababayan. Very important itong palakasin at pagandahin ang Purok Kalusugan para hindi lang sakit ang tinututukan, kundi ang wellness o health promotion. Kailangan manatili tayong malusog para hindi na mga kailangan pumunta pa sa ospital. Tanong ng isang nurse, si Ana Aguinaldo, gaano kadalas bumaba sa komunidad ang serbisyo ng Purok Kalusugan? Ay, iba-iba po. Meron tayong mga Centers for Health Development na almost kada linggo bumababa po sila sa iba't ibang purok. Meron din naman mas every other week. So depende po yan. Pero kadalasan,
every week pinapapuntahan natin yung mga iba't ibang lugar sa mga probinsya para matutukan natin ang primary healthcare services. Gusto namang malaman ni Caroline Buensuceso, isang IT auditor, paano masisiguro ang potency ng mga bakuna kapag umiikot sa komunidad? The vaccines will stay effective as long as they are in the controlled temperature environment. And then we call it, in easy term, cold chain. So as long as those vaccines are carried in a good cold chain system, including the vials and also cold box, the carriers that the healthcare workers are carrying on their shoulder to reach remote areas, all the vaccines will stay effective. Kadalasan, pag ikaw ay nabakunahan o ang bata ay nabakunahan, may konting sinat o lagnat one day after. Diyan malalaman natin talagang sumipa o epektibo yung pag-trigger ng immune system dahil sa bakuna. So tandaan, pabakunahan natin ang mga bata para walang mamamatay sa vaccine-preventable diseases. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. Muli, ako po si Ted Herbosa, ang inyong Secretary of Health.